Okay, thank you. Colossians chapter 3 verse 1 to 12. Sabi niya, no, if then you were raised together with Christ, seek the things that are above. Mga kapatid, no, seek the things that are above. Ituon daw natin yung mga bagay, hanapin daw natin yung mga bagay na nasa taas. Where Christ is seated on the right hand of God. Verse 2, set your mind on the things that are above na naman. Kaya hanapin nyo, ngayon, ituon natin ang ating mga isipan. Not on things that are on earth. Huwag daw yung mga bagay-bagay na nasa sanlibutan. Verse 3, for you died, and your life is hidden with Christ in God. Verse 4, when then Christ our life is revealed, then you will also revealed with Him in glory. And then verse 5 and 6, put to death therefore your members which are on the earth. Eh dito ako, lumago yung aking tablet. Dito. Put to death therefore your members which are on the earth. Sexual immorality, ito daw yung mga ginagawa ng sanlibutan. Uncleanness, depraved passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. For these things sake, the wrath of God comes on the children of disobedience. Kung ito yung gagawin natin, patuloy natin yung pinapamuhay ito, mararanasan natin ang puot ng Diyos. At ito ay darating sa mga hindi masunulit. You also once walked on those when you lived in them. Dati, ganyan ang buhay natin nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon. Yung mga binabanggit kayo na, ganyan tayo lumaral. Pero dahil tayo ay nasa Panginoon na, but now you must put them all away. Itapon na natin, iwaksin na natin. Itong anger, o tama yung tinuro na naman ni Sir, Sir, correct siya, no? Anger, wrath, malice, slander, and shameful speaking out of your mouth. Don't lie to one another, seeing that you have put off the old man with his doings, and have put the new man, tingnan nyo, old man and new man, who is being renewed in knowledge after the image of his creator. For there can be Greek and Jew, circumcision and our circumcision yung mga tulia, at hindi tuli, barbarian, Sikitian. Paano babasahin dito mga kapatid? Sino magaling sa inyo? Kapatid, tulungan niyo ako? Ha? Sitya? Hirap yun, no? Ano ba ang basa dyan? Sino matatalino sa inyo? How can you read this? Nelson? This one? Ha? Satyan. Okay. Sundan na natin yun. Satyan. One servant or free person, but Christ is all and all. Satyan. Kaya na. Put on therefore as God's chosen one, holy and beloved, a heart of compassion, kindness, godliness, humility, and perseverance. Let's bow our head. Ama naming makapangyarihan sa lahat. Kami ay narito, O Diyos, sumasamba sa buhay ng Diyos. Ikaw ang aming Panginoon, Ikaw ang aming Diyos, Ikaw ang lahat sa aming Panginoon. Sa oras na ito, salamat sa banal na Espiritu na magtuturo muli sa bawat isa sa amin. Dalhin niyo kami, Panginoon, ng malinaw na pag-unawa, at ituon namin ang aming mga isip sa mga bagay na nasa taas, Panginoon, kung saan naroon, O Diyos. Pagpalain niyo pang yung mga salita na aming binasa. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Ayan, o. Maganda itong ituturo ko sa inyo. Hindi ko lang alam kung naaalala niyo ito. Tinuro ko ito 2021. Pandemic. Ito yung title natin. 2021 ko ito tinuro. God changed our story.
Binabago ng Diyos yung ating istorya natin kasi tayo ay namumuhay sa kadiliman. Namumuhay sa mga bagay-bagay na hindi nakalulugod sa Panginoon. Na mga bagay na taliwas sa kagustuhan ng Diyos. Yung istorya ng buhay natin na napakapangit, napakasalimuot, napakadilim na pamumuhay, pero binago ng Diyos. God changed our story for His glory. Yan po yung ating title, mga kapatid. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. When anyone united with Christ, they become a new person. Ang sino man nakipag-isa sa ating Panginoon, siya ay bago na. Sabi doon. God makes them new. Lubusang binago. All things are gone. Lumipas na ang dati. See, they have become new. At lubusang binago. Mga kapatid, kung ikaw ay nakipag-isa na sa ating Panginoon, merong pagbabago sa buhay mo. Hindi pwedeng walang nabago. Meron. Dahil ang Diyos natin, Diyos na bumabago ng buhay ng tao. Amen? At kapag ikaw ay hindi nagbabago, at yung pa rin talaga, hindi ka talaga nabago, merong problema. Hindi ka nakipag-isa sa Panginoon. Hindi ka nakipag-isa kundi doon sa dati mong amo, hindi ka pa kumakalas. Nakukuha niyo yung point ko? Pag hindi ka pa nababago at walang nababago sa'yo, hindi ka pa kumakalas sa iyong amo, dapat mabago ka na, kapatid. Renewal of Christ. Anong ibig sabihin ng renewal of Christ? Means, we are remain in something better in Christ. Lalong bumabago ang ating buhay. Amen? So, how to experience God's renewal? Ayan. How to experience God's renewal? Paano natin mararanasan? Number 1, change mood. Ang dami niyan. Pamud-mood na lang. Pag maayos ang mood, simba ko. Pag hindi maayos ang mood, bahala kayo sa buhay nyo. At dinamay si Lord. Kita niyo yung pag-uugali natin, yung pamut-mut, parang yung paglilingkod natin sa Lord, hindi natin inaayos. Sabi ng verse 1 to 4, tatagalogin na lang natin, no? Sabi, yamang binuhay kayong muli, kasama ni Kristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. First, ang mga bagay na panlangit, ang isa-isip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Isipin nyo, gusto nyo yung mga bagay na nasa lupa, ayaw nyo bigyan yung mga bagay na nasa langit. Unahin nyo, kaya nga sige first. Saka na lang yung panlupa. Dahil yung panlupa, hindi nyo madadala sa langit. Kaya ang gusto ng Lord, unahin nyo yung mga nasa langit. Ano ba, sapagkat namatay na kayo, at ang inyong buhay ay nakatago na sa Diyos, kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay, at kapag siya ay nahayag na, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kaluwalhatian. Palampakan natin ang ating Panginoon. At kapag ang ating Panginoon nahayag, mahayag din tayong kasama niya. Ang ganda. Kaya mga kapatid, change mood. Magbago na tayo. Balitan na namin yung ating mga pag-uugali. Mag-iba na tayo ng kaparaanan. Magbago na tayo ng pananaw, perspective. Magbago ka na ng direksyon. Mag-iba na ng takbo ng iniisip. O magbago ka na ng ginagawa mo. Baguhin na natin ang ating mga pamumuhay, mga kapatid. Change mood. Ibig sabihin yung gear. Kapag nag-primera ka, segunda mo, mahirap mag-drive. Tercera, ano pa sunod? Huwag na nang punahin kwarta, mga kapatid. Dumaan muna kayo sa primera. Lagi na lang iniisip natin pera. Kaya nga, di ba meron primera, segunda, tercera, ano sunod? Puro kwartang banat eh. Kaya tuloy, napapahamak eh.
Kaya mag-change tayo ng gear. Amen? Sabi sa Romans 12:1 ito, di ko lang kung nailagay ko. Ayun, salamat. Therefore, I urge you, brother and sister, in view of God's mercy, to offer your bodies. Lagi ito nababanggit sa ating topic. To offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Yun daw ang tunay. Sabi doon. Sa kayo magagawa niyo kung ano ang mabuting kalugod-lugod. Bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos, ito ang karapat-dapat na pagsambahan natin sa Diyos. Yan yung mga bagay, offer natin yung ating sarili. Hindi masama maghanap buhay, mga kapatid. Huwag lang lagi yung kinukuna yung pera. Huwag nyo. Primeran mo na. Yan. Segunda, dahan-dahan, ina-ina. Tercera, sa kwarta. Kasi kapag dinner mo sa kwarta, ano mangyayari doon sa makina? Sira. Ganon pa din. Ganon din tayo. Pag puro na lang lagi pera ang tinitignan natin, hindi ng Panginoon, mapapariwara tayo dahil sinabi niya ang magmahal, hindi naman ang pera eh. Mga kapatid, baka mamali kayo mamalitan. Hindi naman sinabi niya ang pera ang ugat ng lahat ng kasamaan. Hindi. Dahil kailangan natin ng pera. Ang sabi niya, ang magmahal sa salapi, yun. Ito dito nagmumula, ito'y ugat ng lahat ng kasamaan. Amen? Change mood. Sana nandyan? Ay, wala. Yan, change mood. Dapat mag-transform na tayo by changing the way we think. By renewing our mind, our perspective, condition, feelings, and emotion. The way we approach, your procedure, your technique, your lifestyle. Dapat lahat ito, babago na mag-change mood na tayo, mga kapatid. Pero lang, kakausapin mo lang, oy, kaya, agaan mo sa susunod na, lagi kang late. Naku, yung pagsasayo mo late, ang tampo na. Hindi ka, kunwari lang yun ha, busy kaya, alam ko, mabait mo bata. Lagi kang maaga. Lagi maaga po. Pili ba po sa bata kito, tignan mo. Sasama ng Manila, wala pa naigitinig kahit siguro. Siya kauna-una ang pastor, sasama ako. Yan ang sinasabi kong by way. Eh ako natutuwa, anong gagawin ko? Gagawa tayo ng paraan para makasaya natin. Kaya naman kung mahiwa ito, malulungkot to. Siya pa walang ticket. Ano lang kumanoy. Yan. Gagawa na ng parang bibili ng mga message. Aabunuan na natin lahat yun. Pag kayo ay nabili ng apat, ako tuwan-tuwan ako, makakatulog na ako ng maigpit. Makakatulog na ako ng maigpit. Kasi iniisip ko, wala pa kayong ticket eh. Saka na lang yung mga yung registration ninyo. Actually, meron ka ng registration siya sa Pacific. May nag-sponsor na sa dalawa. So, okay na kayo. Ang ticket na lang ninyo, so, gagawa tayo ng paraan. Lahat tayo, nananampalan tayo sa Panginoon, ipuprovide niya ito. Kaya magaling na pagsaya-saya ito, mga kapatid, yung kamakanak nyo, hindi ko yan pababayaan doon. Ako po. Matutuwa kayo, mabubusugin ko yung mga yan doon. Pagdating ko sa Manila, pupunta muna ako doon sa harapan ng alipol, lalagyan ko ng alit na lata. Pagkain lang po. Baka may matuwa. Okay. Change mood. Pagka maayos na yung mood mo, ano gagawin natin ngayon? Maganda na yung mood eh. Alam niyo, para lalong gumanda yung mood natin, may gagawin tayo. Ano gagawin natin? Para lalong gumanda. Tatanggalin na natin mga basura. Lalong malinis na tayo. Ano gagawin? Bibigyan ko kayo ng tip. Halimbawa yung cellphone ninyo, gulong-gulong na, dami ng mga dumi, dami ng virus, hindi na mga pakinabangan. Ano gagawin? Restore. Clean. Restart. Restart. Ayan, dami no? Galing ha?
Tama kayo lahat yan, pero mali yung aking ginawa. Ito yung aking ginawa. Number 2. Reforma. Kapag nireforma nyo ang isang laptop o cellphone, ano mangyayari? Bago-bago, di ba? Oo, tingnan nyo, dapat yan. Dapat tayo ma-reformat din. Para mabago tayo sa harapan ng Panginoon. Kaya sabi sa verse 5 and 9, kumbaga, i-delete natin yung nating mga pamumuhay na hindi kalugod-lugod sa Diyos, yung mga pag-uugali natin, yung mga iniisip natin, i-delete na natin lahat yan, i-reformat na natin, i-reform. Tama po ba? Kaya sabi sa verse 5, kaya't patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo, ang pakikiapid, karumihan, mahalay na simbolo ng damdamin, masamang pagnanasa, at ang kasakiman ng isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa Kanya, mga kapatid. I-reformat na natin yung buhay natin sa Panginoon. Lord, baguhin mo, Lord, baguhin mo ako. Amen? Pag hindi na-reformat yung pag-uugali natin, yung pag-ubuhay natin, ito kababagsakan natin. Kaya nga sabi ito sa verse 9, kaya ay huwag kayong magsisunungaling sa isa sapagkat inubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati ang mga gawa nito. Sino sa inyo rito yung naliligo? Di ba inubad mo na? Inubad mo na yung underwear mo, inubad mo na yung damit mo, inubad mo na yung shirt mo, then naligo ka. Pag balik mo doon sa room mo, sinot mo yung inubad mo, pwede ba yun? Pwede ba yun? Pwede. Sa mga wala nang pampalit. Pero hindi talaga maganda yun. Dapat bago isusunod nyo. Amen? Bago dapat. Hindi babalik pa ulit. Ang ibig sabihin ng reformat, sa Tagalog, reformahin. Baguhin yung anyo. Yung pagwawasto ba, iwawasto natin o pagpapabuti. Yan ang ibig sabihin ng reformat. Time of preparing, renovate, or improvement. Sa Bisaya, lahat ng mga pangit, Tagalog to, Bisaya, isalikway. Bisaya ba yan? Isalikway? Tagalog. Busa isalikway. Put to death. Yan sa Tagalog, itakwil. Ayan. Ang kapatid maganda to, taking off your old self. Kumbaga, sa cellphone, yung mga tablet ninyo o laptop, tatanggalin natin lahat ng mga virus. Ang dami ng mga virus, dapat ang dugo ng Panginoon na lumalatay sa ating mga dugo. Amen? Ang dami ng virus. Itong utak natin, daming virus. Kaya nga yung iba hindi nababago kasi nga punong-puno na yung kanilang utak, hindi na ayaw nang bawasan para malagyan ng bago. Parang sa isang baso tubig, puno ng tubig, ano mo lalagyan kung hindi mo babawasan? Ganon din minsan tayo punong-puno na tayo ng kaalaman, know it all na, tiyak. Alam ko na lahat yan, kaya sa totoo walang alam. Mas mainam pa sabihin mo wala kang alam para maturuan ka. Ganun ang Panginoon. Dapat ganun tayo. Pabahasan na natin, i-reformat na natin. Reformat. Ngayon, kung bago na tayo, ano ngayon ang mangyayari? Anong maganda? Pagkapag malinis na tayo, anong gagawin natin ngayon? Ano susunod? Malinis na tayo, Vladimir. Na-reformat na tayo, anong gagawin natin? Ha? Oh, ang galing na, no? Walang laman, di ba? Ano gagawin mo sa laptop mo, tablet mo, ano nga? Walang laman. Nakagay mo, dadan mo na. Store. So, yun yung number 3. Store. Reformatic. Sabi yan, yan, no? Nahuli. Download. Malinis na tayo. Praise God! Palapakan natin ang ating Panginoon. Mag-download na tayo ngayon. Anong ina-download natin?
O malinis na, anong ina-download? Verse 10 and 12. Sabi rito sa verse 10 and 12, isuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na babago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. Kaya't sa kalagayan ito, wala nang pagkakaiba ang Grego at Hudyo at tuli at dituli, ang gayon at hindi sibilisado, grabe ito, ang alipin at malaya. Ngunit si Kristo ang pinakamahalaga sa lahat na siyang nasa inyong lahat. Kaya nga dahil kayo hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa kanya, dapat kayo maging mahabagin, mabait, magpapakumbaba, mahinahon at mapagtiis. Sabi sa verse 12 saying this, since God chose you to be holy people, He loved, you must clothe yourself with tender-hearted mercy, kindness, humility, gentleness, and patience. Yun yung ida-download natin mga kapatid. Na-reformat na eh. Hindi ka magda-download. Dapat mag-download ka. Nakuha natin. Nakita natin mga kapatid. Ano yung ida-download ninyo? Put on a new self. Clothe yourself with tender-hearted mercy. Ay nagsabi dyan. Colossians 3 chapter 13 verse 14. Sana meron na naman. Diba yan? Yan yung binasa kayo verse 12. Yan. Yan yun. Bear with each other and forgive one another. Download nyo yan. If any of you has grievance against someone, forgive. Yan na naman yung tinuro na naman ni Zero. Ka-connection mo, forgive. As the Lord forgive you, and over all of these virtue, put on love which bind, walang di. Bind them all together in perfect unity. Ganda, magda-download ka ng mga bagay na makakabuti sa'yo. Okay, magda-download ng mga virus na naman, ha? Download yun, mga magaganda. Di ba, no, Micah? Si Micah, gagawin dito ni Lord. Ano lang, ha? Sumunod ka lang sa word of God. Huwag kayong titingin sa tao. Huwag kayong titingin sa tao. Yung tao, nagkakamali yan. Ako po, pag tumingin ka, tapos nakita nyo nagkamali. Ina-idol nyo. Kaya huwag kayong mag-idol ng tao, ha? Idol! Yung mga ludi! Hi, guys! Mga idol, eh. Naano ko naman. Ay! Mga idol! Mga ludi! Maganda mga kapatid, mag-download tayo ng mga bagay-bagay na makakabuti sa atin. Dalawa lang naman ang ida-download natin. Ito lang, oh. Ito lang yung sinabi ng Bible. Clothe yourself with tender-hearted mercy. Mahabagin. Yan lang. Download nyo yan. Ito kayo sa download, clothe yourself with love. Pag meron kang pag-ibig sa puso mo, kahit anong gawin ng tao yan, mamahalin mo kami niya. Ganyan ang Lord. Kahit sinong lumapit sa kanyang pinakamasama sa mundong ito, hindi niya itinataboy yan. Inuunawa niya yan at bibigyan niya ng chance. Pagkakataon, huwag naman po awayin. Kunti lang inaaway ninyo. Huwag yung awayin, matuto kayo magmahal. Kayo rin, pag lagi kayong nag-aaway ng kapwa nyo, hindi kayo makatutulong ng maayos. Amen? We need to be intention, mga kapatid, kapag dinownload natin yan. Seryoso, mga kapatid, ang Panginoon seryoso sa atin. Seryosoin natin ang paglilingkod natin sa ating Panginoon. Amen? Amen. Seryoso ang Diyos na tumawag sa atin, hindi siya nagbibiro. Gusto ng Lord na maranasan natin yung kanyang kabutihan, yung kanyang glory. Dahil dapat lang. Tingnan nyo, ha? Yan. Yan. For we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ so we can do the good things He planned for us. Naku, ganda. Pagkat tayo mga nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus, para sa mga mabuting gawa na inihanda na ng Diyos para sa atin, doon tayo tinawag ng Panginoon. Huwag nyo nang
Tanggalin nyo na ito, itong pag-uugali na ito na susunod, bago ko sumunod sa Lord, meron akong gagawin. Hindi ganyan to. Kaya kita nyo na. Ayusin ko muna sarili ko bago ako bumalik kay Lord. Meron ba sa inyo yung ganyan? Wala, no? Kasalamat sa Panginoon. Kung yung gagawin niya, ayusin ko muna sarili ko bago ako bumalik kay Lord. Kasi kung nakapayos, di sa Oh, anong sumunod? Mali. Anong gagawin? Bumalik ka muna kay Lord at aayusin ka. Hindi yung ikaw ang gagawa. Wala tayong kakayanan, wala tayong kapangyarihan. Ayusin ang buhay natin. Si Lord lang. Dahil siya yung lumikha sa atin at alam ng Lord yung lahat ng kahinaan natin. Bumalik ka muna kay Lord at aayusin ni Lord ang lahat sa iyo. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. So, meron pa dyan. Last na. O, yan. God uses weak people, not gospel superstar. Maraming mga superstar, hindi yan. Ang ginagamit ng Lord yung mga simpleng tao para makita ang kalwalhatian ng Diyos sa taong iyan. Na sa tingin ng tao, nabasahan, o sa tingin ng tao, o nasa libutan na walang kakwenta-kwenta, hindi. Si Lord, lahat ng mga bagay-bagay sa tingin ng sanlibutan ito na hindi mapapakinabangan o walang kakwenta-kwenta si Lord, tinawag tayo para iyahin ang mga marunong. Siya yung nagbibigay sa atin ng karunungan, mga kapatid. Maganda kung magaling ka na at pinagamit mo sa Lord, lalo kang magagamit ng Panginoon. Pero kapag ikaw ay mahina at ipinagkatiwala mo sa Panginoon, ang lahat-lahat, babaguhin ng Lord, magkakaroon ng change mood. Tapos, aayusin ng Lord, i-reformat, and then magda-download tayo para mapuno ulit tayo sa presensya o sa kalwalhatian ng Panginoon. Amen? Tumayo tayong lahat.